Curious lang ako, bakit CHC yung name ng brand? Oo nga. Ang dami naman pwede. Oo nga naman. So, CHC po, ang meaning po kasi niya is Culture Holds Currency. So, since ang pinapromote po namin dito is Marikina made and the heritage of the artisans of Marikina. Message ko dyan is Marikina is known for their shoemaking capabilities, right? So, hanggang ngayon, napapakinabangan pa rin nila yung culture na binild nila before. They're making money from it, di ba? So, same sa atin, kahit hindi na siya sa brand sa sarili lang natin, yung mga experiences natin before, yung environment natin, yung culture na binigay sa atin ng mga magulang natin, ayun yung magdadala ng pera sa atin. Ilang months pa lang siya tapos nag-hit agad ng 7 digits yung sales ko. Parang 3 months pa lang siya. Nung nag-boom yung ano na yon, sinabi ko na agad sa nanay ko na, Nay, may magiging anak ka ng milyonaryo. Solid. Napakaganda rin ng purpose, no? Na kung saan natutulungan mo rin yung ibang mga negosyante doon sa Marikina. No? At the same time, hindi lang iisa nakafocus. Marami pa kasi mas marami pang nagsasapatos doon di ba? At the very young age na laman ko agad na may mahirap nga at saka may mayaman. So, wala na akong choice kundi dumiskarte para mabigay yung wants ko. Kasi yung kaya lang i-provide ng parents ko that time, yung needs lang namin Unahin mo yung kung ano yung pwede mong maibigay dyan sa mga tao na yan. Ano yung pwede mong maituro, ano yung value na ano ba yung mapapaganda ba na ito yung society. Kumbaga, ayun yung need mong unahin tapos yung pero wala kasunod na Magugulat ka na nga lang kahit ayaw mo, pasok na ng pasok yung mga yan Tama. Ang feeling ko nga sa akin parang napag-iiwanan ako Kasi grabe din naman kasi talaga yung mga kabataan din ngayon di ba? 21, 22, ang gaganda ng sasakyan, di ba? Yung pinagkukuhaan ko ng income na CHE, walang bagong release, walang ma-post, yung dati pang picture yung pinopost. Tapos dumating na sa point na wala na akong pang-order. And then tinadhana rin talaga na nakilala ko siya. Tapos tinanong ko nga siya ano yung background niya and then yung sabi nga niya na nag-work daw siya sa family business nila. Tapos ayun, kinuwento na niya na tapos pinasend ko yung picture tapos pagkakita ko, Clugs. Ayun yung gamit ko lang kahapon At saka ang kagandahan nung brand mo, ano siya, made in the Philippines talaga. Talagang pinopromote mo yung design. So, yung Clugs is para siyang Crocs na hindi open yung harap niya. So, close yung harap niya pero slip-on lang din siya. Just like us, the culture that we have has its own currency. Just like the Marikina legacy. So, until now, ongoing pa rin yung kumbaga minana nila sa mga ninuno nila. Na-promote mo rin na pag meron kang Clugs, dapat meron ding medyas. Parang naging ano ka na rin, parang nag-promote ka rin ng parang trendsetter ka. Trendsetter, yun. Kung paano mo itrato yung sapatos mo, syempre nagre-reflect din sa sarili mo, di ba? So magke-create kami ng mga ganon for rainy season, for summer. Siguro kung for certain occasions, yung pwede mo siya masuot sa ganito, pwede mo siyang pamasok. So, if you really want na magkaroon ng drastic changes talaga sa buhay mo, need mong maging consistent dun sa ginagawa mo. Love the process. And then, wag ka munang tumingin dun sa results talaga. Hindi naman talaga yung pera yung goal Pero, kung ano yung person, kung ano kang klase ng tao, you need mong maging klase ng tao para maabot yung pera na yun. Last question na lang po, sir. Ano po yung biggest lesson na nakuha nyo with your journey dito sa pagbibusiness? Poverty is not a hindrance to success. Most people will treat it as weakness, pero pwede mo siyang i-convert Pwede mo siyang gawing sandata. Kasi kapag galing ka sa hirap, sanay ka na sa wala, sanay ka sa sakto lang, minsan nga kulang pa Kaya kapag sumubok ka tapos nalugi, wala namang bago sa'yo Para sa akin, ayun yung pinakamalaking kalamangan ko. Yung hirap na pinanggalingan ko. Welcome to the Business Minded podcast, where we ask the real questions that challenge how you think, how you work, and how you grow. I'm Mikael, your host, an entrepreneur, a coach, and a believer that business starts from within. In my journey through leadership, finance, and personal transformation, I've learned one thing. Before you can grow your business, you must first learn how to mind your own business, your mindset, your habits, and your purpose.
So in this podcast, we'll talk about money, mindset, relationships, and real experiences, not just theories. Because being business-minded is more than just profit. It's about purpose, growth, and impact. So welcome here in this conversation. Let's think outside the box. We learn, and this time, let's mind our own business. What's up, business owners? Welcome to the Business Minded Podcast. And I'm your host, Mikael. And in today's episode, sobrang excited ako kasi invited a very inspiring and powerful guest. Without further ado, let's all welcome Brian Santiago. Yan, pare, kamusta? Ito, bro. Yan, kamusta ka, bro? Okay lang. Ayan. Sige, okay lang ba before anything else, can you introduce yourself first? Yes. Para makilala ka naman ng ating viewers and listeners natin. Yeah. So, thank you, Mikael, for having me here in Business Minded Podcast. No, so it's my pleasure. So, I'm Jay Brian, the owner of CHE, Culture Holds Currency, and we are selling various designs of clogs and sandals with the help of our local artisans. So it's Marikina made. Yeah. So Wow, solid. I'm about to share a little bit about the journey of the brand. So I'm very excited and maybe deep dive into what really ano ba talaga ibig sabihin ng business minded, no? Oo. And paano nga ba makapenetrate sa market dito sa Pilipinas? Oh, wow, grabe, solid, no? Ano bang ang ibig sabihin? CHC or CHC. CHC? Ano ibig sabihin yan? Yeah. The meaning is culture holds currency, and the real meaning behind it is just like us, the culture that we have has its own currency. Just like the Marikina legacy. So until now, ongoing pa rin yung kumbaga minana nila sa mga ninuno nila, 'di ba? Na even today they get paid for what they do. So ayun yung meaning nung CHC. So the heritage and legacy has its own currency. And then just like us, pwede na natin siyang ilayo sa brand, no? Sa personal na lang din natin na the values and the experiences that we inherit from our parents shape the future, 'di ba? Kumbaga. Tapos so yeah, basically in short, the culture really has its own currency, and it passes day by day. So the culture molds you. Wow, grabe, no? Solid yun. Grabe, napakaganda pala ng background nito kung saan nanggaling. It's all about culture, no? Pagpapahalaga sa kultura natin, no? Pero saan galing ba yan? Bakit ba yan ang naisip mo na pangalan? So nag-start nga siya since pinopromote namin is yung Marikina heritage. So naisip ko that time is yung pinagkakakitaan nila ngayon or yung ginagawa nila ngayon is the experiences way before that passes all through generations by generations. And then ang naisip ko na yung pinagkakakitaan nila ngayon is galing sa kultura na yun nga, pinasapasa na siya. So, pwedeng kung ipangalan is yung CHC, Culture Holds Currency. Tapos, na-relate ko siya din from my own experience kasi yun nga, galing din ako ng Tondo. So, kung ano yung kultura or yung experiences na nangyari sa akin before, nagagamit ko siya ngayon hanggang ngayon din dito sa business ko. So, dun ko na pwede to. Pasok to dun sa brand na pinapromote ko, and then nagre-reflect din sa akin bilang tao, no? Ganun siya. Pero sabi mo, ano ka ba? Taga saan ba yung parents mo? Ikaw ba? Taga saan ka ba? Tondo ka ba? Doon ka ba Tondo pinanganak? talaga. Yes, Bakit Tondo di ka talaga. from Tondo? Bakit yung Marikina heritage yung iyong pinopromote? So, from Tondo,
medyo ano na rin kasi talaga siya kasi nakabili lang din kami ng property dito sa Imus nung nakaluwag-luwag na. Tapos, nakakilala lang din ako ng manufacturer kasi yun yung twist din dun sa kwento ko eh. Ano naman twist Yeah. yan? Sige, go Yeah. lang. Okay. So, ang nakakatawa dito kasi nung time na nalaman ko na yung product ko, na clogs yung ibebenta ko, nag-FB dating ako nun. Wow, FB dating. FB dating nga ba yan? Yeah. Ayos okay. FB dating. Okay. Syempre pastime eh. Single ka naman, Oo, di ba? Tama naman. Yeah. naman. So, nag-FB dating ako nung time na yon. Tapos, okay, mag-FB dating nga pag may karelasyon na kayo. mali yun. Oo. So, ayun, nag-FB dating ako nung time na yon. Tapos, nakakilala ako ng babae doon. Tapos, ganun kasi ko kaano sa opportunity na hindi ako gumagamit ng FB dating. Para lang, hindi ako close-minded na para lang sa landian ko siya. Yung sole purpose nung FB dating is for landian eh. So, tumitingin din ako sa mga ibang pwede kong opportunity na mali mo, nagre-resell. Nagbebenta pala to ng shoes, pwede kang mag-resell. Editor pala to, pwede kitang kuha yung editor ko. Ganun ako kaano sa... So, more of business pa din. More of hinahanap mo pa rin talaga yung para sa'yo. Okay. Yes, exactly. Tapos, nung time na yon na-experience kong gumamit ng clogs nun. And then, tinadhana rin talaga na nakilala ko siya. Tapos, tinanong ko nga siya ano yung background niya. And then, yung sabi nga niya na nag-work daw siya sa family business nila. Tapos, ayun, kinuwento na niya na... Tapos, pinasend ko yung picture. Tapos, pagkakita ko, clogs. Shit, ayun yung gamit ko lang kahapon hinahanapan ko nga pala ng manufacturer to. Tapos, ayun, nag-work pa ako nag-set agad ako yung schedule, punta ako. Tapos, so siya, nagmamanufacture siya nun? Yeah. Okay. Yung parents niya, yung may-ari nung manufacturing business nila ng ganon, dun sa Marikina. Okay. Tapos ayun, nung pumunta ako sa kanila, nakita ko, ganda nga, laki ng paggawaan na to Tapos yun, nagpagawa na kami, 1 dosena. Tapos, yun, doon na nag-end. Yung namin, na lang talaga. Naging business partner na talaga. Yeah. Hanggang ngayon? Yeah, until now. Talaga hanggang ngayon. Yeah, Shoutout pala sa'yo. Pwede bang i-shoutout siya? Di ba siya? Sino ba siya? Bawal pala. Basta shoutout sa'yo sa business partner na nakilala. Kilala na yan. Ayun, solid. Hanggang ngayon siya pa rin. So, pero meron ka pa ibang mga company na or manufacturer nito. Okay. Hindi lang siya, hindi lang yun. Hindi lang siya. Okay. Bali, syempre nagkaroon na rin ng marami na rin naghahanap eh. So, in-expand ko na siya into having more manufacturers para mabigay ko yung yung gusto ng mga tao kasi wala sobrang dami na umu-order eh. Wow. So bali, bakit pala ano ba curious lang ako ano ang pinagkaiba ng clogs at saka ng sleepers, ng slip-on? Di ko actually sa'yo ko lang din talaga naintindihan yung clogs. Hindi ako aware na mayroon pa palang iba pang mga iba't ibang klase ng mga chinelas. Sige. Ano ba yan? Sapatos din ba ang clogs? Ano ba? Sige. Can you explain us further? Yeah. So, ang binibenta namin is clogs, mules, and sandals. Okay. So, yung pinagkaiba lang din naman talaga niya is basically the design. So, yung clogs is para siyang Crocs na hindi open yung harap niya. So, close yung harap niya pero slip-on lang din siya. Yun yung clogs. Yeah. Okay. So, yung sandals naman is yung makikita mo na may two straps yung mga ganon. Okay. Ganon siya. Yun lang naman yung mga pagkakaiba niya, no? So bottom line, para rin yung parang sapatos siya na open sa likod. So okay. That's why gusto siya favorite siya ng mga lalaki kasi alam mo naman tayo, we're simple guy. Gusto lang natin na slip on agad. Lalo na kapag may mga mabilisang lakad ng pamalengke, yung mga ganyan, papagupit ka lang. Doon siya laging ginagamit talaga. So pwede siyang i-partner ng mayroong medyas or pwedeng kailangan wala siyang medyas? Yes. Pwede nang walang medyas, pwedeng meron. And mas marami yung gumagamit ng may medyas. So ibig sabihin, kumbaga parang na-promote mo rin na pag meron kang clogs, dapat meron ding medyas. Parang naging ka na rin, no? Parang nag-promote ka rin ng trendsetter ka. Trendsetter, yun.
ng fashion ba, 'di ba? Kasi kung medyo nag-i-expand ka na, lumalaki ka na, parang syempre ang pangit naman kung naka-clogs ka, wala kang medyas. 'Di ba? Parang you set the trend, 'di ba? So, And minsan ano na rin for comfort na rin talaga siya Tas doon din nauso na yung jorts, tapos mid-socks, tapos plugs. Doon din talaga siya nauso. Solid. So kailan ba yan? Anong year ba nagsimula itong negosyo na to? Nag-start siya 2023. 22, bago lang so din. 2 years pa lang din. Pinagpala lang din sa mga nakaka-collaborate na mga big personality. Siyempre, of course, with the help nung hindi na rin naman nila kasi po-promote dahil sa quality talaga sila nakabase. So, with the help din ng mga sapatero natin, nakakapagbigay tayo ng quality. So, pinipili na nila tayong i-collaborate, no? So, ayun lang din talaga yung nagdadala, the quality itself, yung designs and the quality itself. Sino ba ang nagde-design yan? Ikaw rin ba? Or meron kang designer? Yung sa designing part, doon na pumapasok yung brother ko, no? Yung brother ko na doon sa designing part. Parang ang nangyayari lang din is mag-set ako ng meeting, tapos mag-prepare ka na sa akin ng mga designs na naiisip mo. Tapos mag-brainstorm tayo ng gantong oras. More on ganun lang siya. Tapos after nun, ipapasa na namin siya dun sa manufacturer namin kung possible ba to na anong pwedeng material dito, yung mga ganyan. And ganun na yung process niya. Paano yan? Ano ba ang background ng kapatid mo? Paano niya naisip yung mag-design ng mga ganyan? More on ano lang din, inspiration na lang din. Imagination na niya. Imagination and inspiration na lang din sa mga iba't ibang brands. So, even yung mga malalaking brands din naman they have inspiration when they pag nagka-come up sila sa isang craft di ba? Maybe sa nakita lang nila sa feed nila. Parang ganun lang din kami. Hindi na namin pinapakomplikado Kung ano yung nakita namin na maganda sa mata, tinanong namin sa ibang friends namin, maganda siya sa mata. So, okay, pasa na natin to. Magandang design to. At saka ang kagandahan nung brand mo, siya, made in the Philippines talaga. Talagang pinopromote mo yung gawang Pilipino, di ba? Gawang Pinoy. Di ba? Solid yun, no? And yung, ito ba bro? Ini-expect mo ba to? Or talaga nagkataon lang, no? Dahil dun sa nakilala mo si friend, no? Sa FB dating app. Ito ba ay, ito ba ay, di ba, hindi mo siya in-expect na ito mangyayari? So, hinahanap mo talaga siya kung ano yung magiging brand mo. Tama ba? Ano yung product na gusto mo? Oo. Kumbaga, ang nangyari kasi niyan is, before pa lang kasi, na may thrifted jacket na ako noon and thrifted shoes. So, ano ibig sabihin ng thrifted? Yung mga second-hand items siya. Okay, gets. Okay. Yung pala ibig sabihin na, no? Mga second-hand. Second-hand, okay. Maganda di ba? Thrifted. Nakakashoot siya, di ba? Second na lang pala. Second-hand lang pala. Okay. So, yun, nagbebenta na ako ng mga ganon way before pa. Tapos sinasabay ko siya dito sa work ko bilang HR. So, 2 business na hina-handle ko and then nag-work ako ng HR. So, only talaga yung funds ko pampondo sa mga business na mga ganyan. So, kung ine-expect ko ba siya na ganito yung mangyayari, well, parang kung iisipin ko siya, with the work that I put, confident ako, nalalaki talaga siya Ganun na yung nasa isip ko. Pero siguro ang hindi ko lang ine-expect is yung mga gantong bagay, yung parang... Siyempre, parang it will just follow kung nag-expand ka na, marami ka na nakikilala. Tapos, yun ang mas nagkakaroon ka ng parang, parang ang fulfilling pala nung ganitong isang negosyante, no? Parang, parang sobrang kulay pala talaga ng mundo dito na ang akala ko, pag nagbenta ako ng plugs and sandals, pumipera ako, okay na. Pero meron pa palang magandang bagay behind doon. Kagaya nito, nakikipag-network ako, nasi-share ko na yung experiences ko sa mga tao, nakaka-gain na ako ng attention, yung mga ganon. Tapos, nakikilala ko na rin yung sikat na ganito, yung dating pinapakinggan ko lang, yung mga dating pinapakinggan ko lang, kasama ko na ngayon uminom, yung mga ganon. Ayun yung sobrang saya. Ayun yung hindi ko ina-expect. Yung pera, alam ko na talaga yun noon pa lang na wala, kikitain ko to. Na-visualize ko na agad talaga siya, na-envision ko siya na
at time, ganito rin yung kikitain ko. Ganito rin yung mararating ko, ganito rin yung mabibili ko eh. Pero ito pa pala yung 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 benefit na nangyari Mm. sa'yo. At saka, nakikita ko sa'yo, mas naging priority mo muna yun, i-grow mo muna yung sarili mo, yung negosyo mo, kasi money will just follow, no? Yeah. And connection will just follow if you're, naging ready ka na talaga sa lahat ng mga ginagawa mo. No? Grabe, solid. Pero ito bro, anong sabi naman ng parents mo if you don't mind, ilang taon ka na ba ngayon? 28. 28, napakabatang negosyante, napakayaman na. Mukhang 22. Mukhang 22. Mukhang 22 pero 28 na. Ano naman sabi ng parents mo nung ito pala naging negosyo mo? Ano bang background ng parents mo? So, lumaki kasi ko noon na yung parents ko is wala talaga kapos talaga kami. Yung father ko noon is pedicab driver tapos yung mother ko is sari-sari store owner. So, anong sinabi nila noon? Hindi na sila nagulat eh. Kasi ako kasi yung sobrang close ko kasi sa family ko. Alam mo yun na may hit pa lang ako na something, sinasabi ko na agad sa kanila. Parang naalala ko nga nung time na yun, parang October ng 2023. Nag-start yung business ko mga September 2023. So ilang months pa lang. 1 month pa lang. Tapos nagbasar agad ako. Tapos nung time na yun, nag-work pa ako. Tapos sinabi ko na agad sa nanay ko. Kasi lumakas agad with the help ni Lolo Drip. So, shoutout kay Lolo Drip. Shoutout Yeah, ayun talaga yung pinakaunang nagpa-boom sa amin si Lolo Drip. Kasi finiture ka niya. Sino ba si Lolo Drip? Ano ba siya? Sa Facebook? Fashion rin siya. Okay. Parang siya, matanda na siya. Tapos, nagsusuot pa rin siya ng pang mga Gen Z na forman. Tapos, paano mo siya nakilala? Nakita ka niya doon sa bazaar? Or Hindi. Nag-reach out sa amin yung apo niya na kung pwede bang makipag-collab sa brand nyo. Okay. Tapos pinadalhan namin. Tapos yun, nag-boom yung picture niya. Oo, ganun. So, nung nag-boom yung na yun, sinabi ko na agad sa nanay ko na, Nay, may magiging anak ka ng milyonaryo. Ay, grabe. Gan. Limit, di ba? Oo naman. Sinabi ko na agad sa kanya, Nay, may magiging anak ka ng milyonaryo. Tapos sagot niya sa akin, so milyonaryo na din ako. Sabi ko sa kanya, anak mo lang, di ka. Ayun pa nga yung biruan namin nun. So feeling ko, hindi na sila nagulat kasi ako pa lang, sobrang vocal ko na sa kanila na magiging ganito ako. Papodcast din ako sa susunod. Magiging ganito ako. Kasi ayun yung nakikita ko sa sarili ko eh. Na sila na parang, nababaliw na ba tong anak ko? Ganun yung feeling ko kasi tuwing sinasabihan ko sila ng ganun, wala as in, ano ba to? Nababaliw na naman to. Ano na naman sinasabi? Sige lang. Ganun sila ng ganun. Well, ngayon nangyayari na, surprise. Ayun. Diba? Grabe. Sobrang proud sa yung parents mo, no? Sobrang talagang happy sila sa mga nangyayari sa inyo ngayon kasi hindi mo rin sila nakakalimutan, no? Dahil na kahit na yung buhay nyo payak or ano tawag doon, simple lang, no? Simpleng pamumuhay, but still you are very humble, no? Hindi mo pa rin nakakalimutan yung parents mo. Ilan ba kayo magkakapatid? Dalawa lang ba kayo? Tatlo kami. Okay. Yeah, 3 kami. Tapos yun. Puro kami lalaki. Puro lalaki. Yun na solid. Puro lalaki. Lahat sila tumutulong na rin sa'yo. Yung Ikaw panganay ka ba? Hindi, gitna. Gitna. Yung panganay. older brother ko, same din siya sa'yo. Rin siya as business consultant. Okay. Yeah, so ayun din yung isa sa secret weapon ng CHE. May bumubulong din sa akin na kapatid ko na consultant. Solid. Tapos yung younger brother ko, yun na yung nag-handle na ng social media sa mga content creators, mga fashion content creators, tapos sa ads, yan. Siya yung nagke-create ng magic sa sales naman kasi sa ads naman siya. Grabe, napakagaling mo naman, brother, sa iyong mga ginagawa, no, yung creativity niya. Pero ikaw ba bro, sabi mo HR ka kanino. Ano bang background, ano bang tinapos mo? Ano bang graduate ka ba ng Sobrang lapit ko dun sa HR, pare. Seaman ako. Seaman. Yeah. Hindi naman si Manloloko. Hindi na nakasakay ng barko Hindi na nakasakay. Anong nangyari?
So, 3 years, wala talaga akong diploma, men. Ang nangyari sa So, kanya, diploma o diskarte sa diskarte ka. hindi, ano pa rin ako. Vote pa rin. Ano pa rin ako, diploma Both pa rin. diploma pa rin. Diploma. Sige, go. Okay. So, 3 years kasi, 4 years yung course. 3 years academic, and then the last year, on-board na. So, hindi na ako umabot dun sa on-board na part. So, hindi ko siya talaga natapos. So, associate graduate lang ako. Tapos, after nun, kaya naman tayo napunta sa HR. After nun, pagka-graduate ko, syempre, diskarte, tapos sabay, wala na talagang makapitan. Day job tayo. Ngayon, call center, BPO. Doon ka doon na nag-rise yung iyong career as a HR doon sa call center. Oo, parang okay. first, pumasok muna ako sa call center, tapos, anong nangyari? As an agent. Yes, Okay. as an agent. Okay. Tapos, anong nangyari? After 2 years doon, may nakapagsabi lang din na merong hiring dito, ganyan. Tapos, hindi ko naman alam na HR pala yon. Kasi, syempre, HR, ano ba yung mga courses na ano dyan? Psychology, tas yung mga human resources din talaga na mga courses, di ba? So, pag ano ko doon, pagtanong sa akin, HR pala. So, niride ko na lang din talaga siya. So, ayun, nakapasok naman. Pero ilang years ka niyan pinractice yung pagiging... isang company lang ba yung pinractice mo yung pagiging HR? Ay, isang company Isang lang company, siya. 2 okay. years ako dun sa as BPO, Okay. dun sa call center. Yeah, as And then agent, 3 years dito sa HR. pero same company din. Hindi, Okay, magkaibang company siya. Okay. Mm. Solid. At least no na practice mo yung pag sa corporate no. At saka ang magaganda kasi pag isang negosyante tapos may experience din sa pagiging empleyado, mako-compare mo siya. Totoo. At saka malalaman mo ano yung nararamdaman din ng mga empleyado, Yeah, 'di totoo. ba? Ano yung saan ba sila nanggagaling, no? Hindi lang rekta agad ng pagiging isang negosyante kasi yun din yung may gap din doon. Oo. Kung hindi mo na naintindihan din na ano ang pagiging isang empleyado versus sa pagiging isang business owner. Oo. Yung iba nga pinagpala na diretso agad sila sa pagiging entrepreneur, Oo. di ba? May mga taong kaya agad na gawin yon. Pero ako naka-help talaga sa akin yung ilang years muna akong employee kasi doon mo rin na-build yung discipline na 7 a.m. dapat nandito ka na, di ba? 12 mag-lunch ka. Tama. Tapos ganito doon. So everyday mo rin siyang gagawin. So wala, basic na lang sa akin yung gumising ngayon ng umaga. Yun doon naman siya nakatulong, no. Kumbaga merong ang kasabihan, no? Employee discipline, entrepreneurial mindset. Diba? Totoo. So at least yung disiplina mo nakuha mo sa pagiging empleyado, no? Kasi nandun talaga, no? Nandun napapractice yung pagiging on time, bawal kang malate sa trabaho or kailangan yung mga ginagawa mo, sundin mo, on track ka lagi sa mga ginagawa. So, sa pagiging empleyado, doon mo talaga din mapapractice siya. Tama. So ngayon, ilan na ba ang Ilan na ba yung mga naging employees mo ngayon? So, or puro partners pa rin lahat? Sa employees, meron na ako mga tao ngayon sa fulfillment. So, ayun. Ay, hindi yung kinagandahan eh. Unti-unti ko na rin siya Nakakabuo ka na ng structure ngayon? Yeah. Okay. For 2 years with the help din ng mga mentor ko, sila Frank and sila Philip. Shoutout natin kay Frank. Yung mga kaibigan natin dyan. So, and with help din nila, so naka-build na ako ng system. So may tao na rin tayo dyan sa fulfillment, may ano tagapak sabihin na. ng fulfillment? Yeah, doon nangyayari yung kung ano yung order, doon na yung nangyari yung packaging, tapos doon na yung pag-pick up ng mga partner na couriers, doon na siya nagaganap. So ayun yung pag-out na nung mga products namin. So may mga tao na rin sa marketing na meron na rin akong tao na sila yung mag-shoot naman doon sa beach. Tapos may mga tao na rin na magaling. Mayroon din akong kakilala na more on music video naman siya. So kung gusto kong mag-create ng contents na more on parang grabe yung cinematography, more on music video, may mga kakilala na rin sa ganun. Hindi ko naman pala siya masasabing tao. More on connection ko na siya na parang pag may nakikita ko, ay
kumbaga kapag may gusto akong gawin, meron na dun sa mga marketing, marami na silang doon, nakaplantang tao meron doon. nang gagawa talaga para doon. No? Kumbaga, Kung ano yung forte nila. Yung need mo, sila na yung kukunin mo kasi forte nila yan. Kunyari, ito, forte nito pang studio. Ito, pang outside naman to. So, yun. Kanya-kanya silang Solid. Tapos may mga ganyan, may admin na rin. Yan, okay naman. Okay naman. So nakuha mo yan sa lahat dahil sa yung natutunan mo sa mga mentors mo. Importante rin talaga na may mentor sa negosyo, di ba? No, kasi hindi lang porket nagnegosyo ka at kumikita ka, hindi dapat na wala kang mentor. Dapat may mentor pa rin kasi may nag-guide sa'yo, may nagtuturo sa'yo. Saka meron ka rin kausap, di ba? Paano yung sisimulan, paano yung in the process, saka yung syempre yung future mo, paano mo siya gagawin, diba? Parang shortcut kasi siya talaga eh. Shortcut. Parang maganda rin na may na-experience ka. Kumbaga, ongoing yung business mo na pinipenetrate mo, gusto mo makapenetrate sa market. Ongoing siya, and then habang lumalagari ka through experience, may mga tinatanungan ka rin, no, kaibigan mo or yun nga yung mga mentor mo. Kasi sila talaga yung shortcut eh. Papaiksiin nila lahat sa'yo eh. Kung ano yung need mong marinig, yun na, bibigay na nila sa'yo. Di ka na madadapa pa dyan, di ba? Tama. Kasi parang yung experience ng mga mentors, binibigyan na sa'yo, hindi mo na pagdadaanan yung yung mga challenges. No? Kumbaga may challenges din, pero hindi na mas konting marami. Konti na lang, di ba? Konting lubak na kahit lang. pa paano na patag na nila, di ba? Tama yun. Thank you so much, bro. No? So, ikaw ba, bro, no? Isang negosyante ngayon, no? Paano ba nagsisimula ang araw mo? Bilang isang Brian Santiago. Yung totoo. Sige, dalawang versions. Isang totoo, isang hindi. Doon muna tayo sa sa ideal. Sa ideal. Sa ideal. Sige. Ideal, tapos sa totoong buhay. Ito rin. Ikaw, paano ba nagsisimula ang araw ng isang Brian Santiago? So, ano ba? Gusto mong tawag sa'yo? J. Brian. Okay. Isang Bri. So, gumagana yung araw nung isang J. Brian is, nag-start ako by 7 a.m. Gising dapat ako ng 7 a.m. Tapos, kape, gym na ako ng 8 a.m. Tapos, uwi ng 9:30. Solid. Tapos, 9:30 to 1 p.m. Yun na yung deep work ko. So, ayun na yung ang tawag dito, high impact na task. Doon ko na siya ginagawa 9 to 1. Tapos 1 p.m. lunch, tapos maybe 2 to 4 mga light work na lang, yung mga admin na lang, check na lang dun sa mga stocks din namin kung ilan na lang ba yung, magkano na lang ba yung natitira, magkano na lang ba pera ko, magkano ba yung kinita kahapon, yung mga ganun na lang. Tapos 4 p.m. nag-train din ako ng Muay Thai. Tapos doon na natatapos. So umaga workout, tapos hapon Muay Thai naman. Yung parang solid. medyo light lang, nabuhat lang. Yung parang okay. strength training lang yung ganun. Tapos yun, 4 p.m. Muay Thai, mga 7 p.m. nakauwi na ako. Tapos yun, wala na. Doon na natatapos yung araw. Yung office mo ba, bro? Thank you so much, bro. So yung office mo ba, malayo sa bahay mo or same area? Hindi, doon na mismo. Doon na rin? Okay. Doon ko na rin siya ginagawa. Tapos yung, eto nga yung pinaka doon eh. Yung 5 bahay lang yung pagitan nung nanay ko sa akin. Tapos yung katabi nung bahay nung nanay ko, yung warehouse din namin. So same area din naman. Same area lang. Meron bang bro, advantage or meron bang ding disadvantage kapag yung same area din yung iyong office at saka yung warehouse? Ano ang advantage at disadvantage? Advantage, feeling ko advantage is magiging hands-on ka lalo eh. Kasi ilang hakbang mo lang, nandoon na agad, ma-check mo na yung mga stocks mo, di ba? Na after delivery, after mo ipa-check dun sa bata mo, pwede ka pang makapag-double check, malapit lang din. Ayun yung mga advantage, no? Pwede kang maging hands-on, bilang na bilang mo, secured mo, hindi mananakaw to, ganon. Walang pwedeng kumupit sa'yo. yan yung Correct. Feeling ko disadvantage. Wala akong nakikitang disadvantage eh. Siguro, ang tingin ko lang magiging disadvantage kapag tinitingnan mo siya na may mga tao kasi na gusto nila malayo yung tinitirhan nila sa work nila. Even na parang kahit ako yung may-ari nito, gusto ko iba yung home, iba yung nafe-feel ko sa home, iba yung di ba yung office ko. Siguro ayun lang, pero hindi naman kasi ko ganong klase ng tao. Hindi. So kumbaga parang pag nasa work mode ka, hindi mo nafe-feel na
sa comfort zone ka. Parang ganon. Yun ang gusto mo sabihin. Parang, siyempre, karamihan kasi no sa mga tao na may ganyan setup no pag for example lalo na no yung office nila for example no work from home ang kanilang office ay nasa kwarto. Siyempre mafe-feel nila na ay nasa kwarto nakakatamad, di ba? Yung gusto ko sabihin no. No, siyempre pag nasa area ka of your comfort zone, kumbaga iba yung feeling. Iba yung feeling na parang nasa parang nakakatamad, wala ka sa mood. Pero ikaw, sinasabi mo, you're always on the mood or you're always on the work mode. On fire ka pa rin kahit na nandun ka sa area na kung saan nasa komportable ka. Tama ba? I'm in control kumbaga, di ba? Parang kahit na andiyan lang yung kama ko, andiyan lang yung PS5. Wala. Work focus pa din. Focus. Na-set up ko na ng ganun yung sarili ko. Kaya hindi ko na kailangan na ihiwalay pa yung parang inaatang ako ng kama. Walang ganung sa akin. Kasi yung iba, kahit na pwede naman sila mag-set up ng office sa area lang, yung office nila nasa BGC, nasa Makati, alam mo yun? Para siguro ma-feel din nila yung office vibe. Siguro pag sobrang laki na rin ng kumpanya, iiwalay ko na rin siya. Yung parang may feeling lang nagagayak ako. Tama. Paporma ako ng matindi ngayon. Pupunta ka sa BGC. May opisina ako sa BGC. Di ba? Opisina ako sa Makati. Di ba? Solid yun. Solid. Siguro, in time, pag lumaki rin, gagawin ko rin. Ayan, nga. Kasi, in time naman, darating din naman, nalalaki ka. Diba, na mag-expand yung business mo. Pero syempre, sobrang bata pa rin naman nung inyong nung business mo. Totoo. 2 years pa lang. 2 years pero fast growing talaga nung negosyo. Doon din ako nagulat kasi ang feeling ko nga sa akin parang napag-iiwanan ako eh. Kasi grabe din naman kasi talaga yung mga kabataan din ngayon eh, 'di ba? 21, 22, ang gaganda ng sasakyan, 'di ba? Ako mukha lang 23. Tapos siningit pa eh, no? Siyempre grabe rin talaga yung pressure sa kanila kaya yun rin din. Kaya ka pa rin kumbaga grind pa din. Grind ka pa rin ng grind. Yun lang yung kailangan mong gawin ngayon kasi syempre ito rin syempre ito yung preparation mo rin for your future, di ba? Matanong ko ba ano ba ngayon, are you married ba? May girlfriend? May anak? Ano ba ngayon? Wala. Single. Ayan po. Si Jay Brian. Single and ready to mingle. Pag nakita nyo sa FB. Iba na pala yung podcast. Pag nakita nyo sa FB dating app. Kasi doon siya wala na. Naubos ko na lahat. Naging editor ko na lahat doon. Lahat na ng meet niya, naging editor niya lahat. Naging employee na lahat. Naging employee na lahat. Solid. Joke lang. So yun bro, so aside sa mentors, no, sino ba naging influence mo no sa negosyo mo? Siguro wala talaga siyang nag-influence eh. Parang more on na lang siya eh, na at the very young age na laman ko agad na may mahirap nga at saka may mayaman na. So wala na akong choice kundi dumiskarte para mabigay yung wants ko. Kasi yung kaya lang i-provide ng parents ko that time, yung needs lang namin eh, di ba? So kung may gusto ko bilang pansarili, kailangan ko nang gumawa ng paraan nun. So nahasa ako na bata pa lang, humahanap na ako ng paraan para magkaroon ng pera pambili ng mga gusto ko. So kung nagkikwentuhan nga kami last time nung kapatid ko eh, kasi kausap ko rin yung videographer ko na parang sabi niya, pinagmamayabang ko sa kanila na bata pa lang ako, mayaman na ako eh. Bata pa lang ako na yung pinakamayaman dyan sa aming magkakapatid eh. Parang nagtatanungan nga kami, sino may mga bagong laging gamit? Ako lagi may bagong gamit kasi nga gumagawa ako ng paraan noon pa lang para mabili ko na yung mga trip ko. So sa influence, siguro before pa lang yung spirit nandoon na. Tapos na-influensya na lang rin ito nila Frank, nila Koy, yung mga ibang mga business person din, nila Josh Mojica na gusto ko ring mamuhay ng kagaya nila. Yun na lang din siguro yung yung ngayon, yun nakapag-influence sa akin. Pero yung spirit, wala ando doon na.
Tingin mo ba made it ka na ba or malayo ka pa? Malayo pa. Malayo pa. Wala pa, sobrang layo pa. Ah. Yun nga yung lagi kong sinasabi rin sa sa circle ko na itong mga nararating natin. Well, grateful tayo na natatamasa natin to. Nakakakain na tayo ng mga ganito. Na-experience na natin yung mga ganitong buhay na hindi na wala dati, di ba? Mm-mm. Grateful tayo, pero lagi kong pinapaalala sa kanila, nagsisimula pa lang tayo, dog. Diba? Oo nga, Wala tama. pa, Wala lang pa, to. nagpapainit pa lang. Oo, nagpapainit pa lang to. Huwag niyo masyadong enjoyin. Wala pa to. Painit pala, wala pa. Ano ba ang nabanggit mo yan, no? So sabi mo, nagsisimula ka pa lang, syempre nagpapainit pa. Oo. Ano ang naging greatest challenge mo, may ng mga napagdaanan mo along your 2 years pa sa ngayon, no? Yung journey mo sa pagbibusiness, ano ba ang mga challenges na ano mo? Siguro yung magandang ma-share ko is yung nung time kasi na kumita na tong CHE, doon na nag-reinvest ako sa iba pang mga bagay. So, may CHE thrift na ako, yun nga yung ukay-ukay na jacket, may ukay-ukay. Ano na rin yun, open na rin yun, CHE thrift. Okay. Before pa yung CHE na clogs, meron na yun. Okay. So, dalawa na yun, yung ukay jacket, tapos ukay shoes. Tapos, meron ng CHE. Kumita ng malaki tong CHE, bumili ko ng sasakyan. Ngayon, yung sasakyan na yun, pang buy and sell naman. Hindi naman pang forma. Naman. Nag-create ako ng page na CHE Garage. So, ayun, yung kada may makikita akong gantong amount sa CHE, bilhin natin to, invest natin to sa sasakyan. Diyan yun, meron akong 2 unit, 3 unit. Tapos, ang nangyari, nung kumikita na rin, nag-venture out na naman. Nag-create na naman ako ng gut rugs. Yun naman yung gumagawa kami ng mga parang customized na basahan. Yung mga makikita mo sa mga clothing brand. Tapos, since ang laki nung traction dito sa followers dito sa CHE Garage, yung mga nakukuha namin sasakyan, sobrang bilis ma-flip. Tapos 50k followers na rin kami. Alam mo yun, nagbablog na rin kami, sikat na rin kami. Yung mga kinukuha naming mga sasakyan ng mga Civic, puta, nakikilala na din kami. Hanggang ngayon. Hindi na. Okay. Yun yung biggest lesson na na-learn ko ng 2025. Okay. So, ang nangyari, habang kumikita tong CHE, kada may magagatas ako dito, binibili ko ng sasakyan. Tapos, pag bibili ka ng sasakyan, brother, need mong puntahan yan eh. Tapos negotiation, tapos isang buong araw yung makukuha sa niyan. Pero ano siya, parang ipinapaayos mo pa yung... Yes. Okay. Pinapagawa ko pa siya. So, mga old models naman yun. Okay. So, mga Civic na old model. Okay. Mga binata. So, ganun yung nangyayari. Papagawa ka pa, ganyan. Sobrang oras yung nakukuha sa akin. Napapabayaan ko na pala tong bread and butter ko, yung CHE nga, which is yung plugs. So, wala kaming bagong release. Pinasa ko na agad siya dun sa kapatid ko. Sabi ko, yo, ikaw na bahala dyan, ganyan. Kukuha lang kami ng sasakyan doon. Tapos kami, tuwan-tuwa kami ng pinsan ko kasi road trip, di ba? Para adventure, kuha ng sasakyan sa Bulacan, takbo dito, bebenta sa ganito. So, na-enjoy ko siya Yung pinagkukuhaan ko ng income na CHE, walang bagong release, walang ma-post. Yung dati pang picture yung pinopost. Tapos dumating na sa point na wala na akong pang-order dun sa clogs ko. So, kasi na-focus mo na lahat sa dun sa sasakyan. Oo. So, anong nangyari? Need kong i-flip. Need ko ng fast cash. Binenta ko yung mga sasakyan na nasa akin ng palugi kasi need kong maka-order eh. So, ayun yung nangyari. Binenta ko tapos hanggang sa hindi na rin ako makabili pa ng sasakyan kasi tumumal na rin dito. Hanggang sa kinlose ko na yung CHE Thrift, CHE Kicks, tapos pati yung customized ng rugs ko. 2 araw pala makabuo ng ganun. Ayoko na yan. Ang tagal pala bago pumera. So, ang biggest lesson tsaka sampal na nakuha ko doon is parang ang akala ko kasi before need mo ng multiple income streams para ballin ka dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Ayun yung akala ko nung dati. Pero sinampal ako ng katotohanan na need mo palang mag-focus sa isang bagay para mapa-boom mo siya. Ganun yung nangyari sa akin. So, nung 2025, ni-rebuild ko, collaboration dito, focus na lang talaga CHE. Lahat ng pera dyan na lang, wala nang pag-i-invest na iba. Buong oras ko, doon lang ako sa bahay,
mag-come up tayo, sino ba i-collaborate natin, sino ba yung sisenda natin ng email para makapagpa-sample, buong ganon. Kaya nung 2025 yun, nakabalik naman. Solid. Ang akala lang din talaga nung tao, okay lang ang lahat kasi dun sa social media. Siyempre, hindi man natin talaga pinapakita yan. Pero ayun talaga yung backstory. Behind the scenes. So, talaga may mga challenges talaga. And ang ganda ng sinabi mo, siyempre, tayo, hindi naman dapat lahat ng mga opportunities ginagrab. Yun, totoo yun. So, totoo ang yun. importante talaga merong focus. No? Pero kung gusto mo rin naman talaga expand. Same industry din, same din. For example, nasa sa clogs, same din, for example, shoes, o kaya damit, mga garments, same pa din. Pero ang layo kasi ng talon mo. Sasakyan. Gets. Diba? Yun nga yung mali ko nun. Ang layo, pero pwede naman mag-expand. Pwede naman. Pero kagaya nung ginagawa mo. yun, di ba kami food manufacturing kami. So ngayon, ang ginagawa namin sa distribution naman, food cart. So same line nasa line pa rin of business. May konting add-ons lang may konting lang, 'di ba? Oo, may improve, may renovation, improvement, no. So para same line of business pa rin, align pa rin, no. So hindi siya ganun kahirap kapag align pa rin siya dun sa mo. Pero kung ang layo, 'di ba? Doon nagkakaroon ng mga challenges talaga. Doon talaga medyo magkakaroon ka ng mga problema na pagdadaanan kasi ang layo kasi doon sa yung original mo na ginagawa. Tama. Solid din Tapos yun. doon ko rin nalaman na if gusto mong mag-venture out sa iba, mag-delegate ka na lang. Pwede rin. Oo, parang ganon. Once na build mo na tong isa na kailangan ma-build mo muna talaga yan. Foolproof, 'di ba? Parang grabe yung pundasyon niya. Kasi mawawala ka rin talaga sa focus Importante pa rin yung laser focus pagdating sa business talaga. Kasi doon din bubutasan ka ng mga bagay-bagay na mauubusan. Lalo na yung cash, mauubusan ka kasi divert mo Pangalawa, focus, maano yung attention mo, mawawala kasi iba rin yung industry na yun. Pag ka rin kasi parang pag gutom ka, feeling mo Superman ka. Kaya ko lahat yan, invest dito yan. Diba? Magaling ako magbenta, makapal mo nga ako social media. So yung lesson na yan, so paano ibabalik mo ulit yung thrift mo or talaga focus ka na wala na, sa focus CHE na ako talaga? dito sa CHE. Siguro, pag wala, na talaga, tsaka ako mag-venture out sa ibang business. For now, wala. Focus na talaga muna ngayon. Pero plano mo rin na magkaroon ng sarili mong manufacturing in the future? Hindi na Wala pa sa isip mo yun? Hindi na kasi kapag ang mga marurunong lang din kasi na mga sapatero, nandiyan lang din sila sa Marikina and around dyan sa Rizal, no? So kapag nagtayo pa ako ng manufacturer, aagawan ko lang din ng manggagawa. Yung manufacturer ko, okay. more on ngayon, ang strategy ko is nakikipag-partnership ako sa kanila, no? Para mas tutulungan mo pa yung negosyo nila. Yes, parang kung umaangat yung brand ko, need nating kunyari, kailangan nating makapag-produce ng 500 na pairs ng isang linggo. So, ganito lang yung sapatero natin. Okay. Need natin magdagdag. So, doon na ako nakikipag-collaborate sa kanila na baka need nating dagdagan yun sa ganito. Tapos, paano ba kami makakatulong sa ganito na doon na kami nakakatulong. Kesa yung magbibuild ako ng sarili ko, di ba? Solid. Napakaganda rin ng purpose, no? Na kung saan natutulungan mo rin yung ibang mga negosyante doon sa Marikina. No? At the same time, hindi lang iisa nakafocus. Marami pa kasi mas marami pang nagsasapatos doon di ba? Kumbaga tulungan kami doon Tulungan, Ang ganda. Parang hindi na nga magkaaway yung isang man of ko tsaka doon sa second As in, nagbibigay na talaga sila ng info sa isa't isa kumbaga ganon. Kung paano ito yung, parang DNA mo, paano yung design mo, parang ibibigay para mo mas matibay yung mga ganito. Basta ikaka-improve nung quality, they're willing to collaborate talaga doon. Ayun yung pinaka nakakatuwa din doon sa Marikina. Solid. Thank you so much, bro, no? And ayan, no, dahil nasa ka na, no? Nasa parang ano ba yung clogs? Part ba siya ng clothing? Ano ba ang footwear din, footwear. Yeah. So footwear, so mahalaga na rin pala sa yung branding. So na-embody mo rin yung pagkakaroon ng sarili mong brand, yung personal brand ba? Para paglalabas ka, kailangan maayos yung lalo na yung footwear. Dun pagdating dyan sa footwear, kapag
ikaw ba? Kasi ako pag tumitingin ako sa taong una ko talagang tinitingnan yung sapatos Talaga eh. ba? Okay. Ano may sapatos ko? Ano bang brand ng sapatos ko? Malinis. Hindi. Wala tayo Malinis sa brand. Tama. Akala mo malinis. Doon ako nakatingin kung okay. kung paano mo pine-present yung sarili mo. Ah, Doon sa- talaga sa sapatos. Sa oo. sapatos or chinelas. Or kailangan pa kumbaga- titingnan mo muna. Kumbaga kapag nakita ko na malinis na yung may sapatos. ayun, nakatingin lahat sa sapatos eh, no? Oo. Well, kumbaga kung yung sapatos mo, kung paano mo itrato yung sapatos mo, syempre nagre-reflect din no sa sarili mo, 'di ba? Yung ganun. Tapos dun pagdating sa personal branding lalo na ngayon no, since nakikita na rin tayo sa iba't ibang kala mo talaga. Kala mo talaga sikat ng si Raul. Why not? No? No. Sikat ka na Wala ngayon. mo na, I-embody mo na sa sarili mo na Sabi na natin, na. no? Mamaya hindi na ako makakakain ng maayos na picture. Daan dyan. mo picture. Alam mo na. So yun, ngayon, since ayun, may ini-start ko na nga rin yung page ko na nagpo-post din ako ng mga notes doon, yung mga nag-share din talaga ako ng mga experiences ko eh. So, since nagiging ganun na nga rin siya talaga and it's part of having a business na din eh, yung magkaroon na rin ng mukha talaga yung business eh, di ba? Sabi nga rin nilang ng iba nila parang Hive, di ba, na every business should have a face eh, di ba? So, yun, ni-start ko na din siya yung paggagawa ka ng personal branding and ngayon, syempre, pinapanatili ko na maayos yung itsura ko kada lalabas. Yung nanay ko nga, kumain lang kami sa labas. Ito yung nakakatawang kwento niya. Kumain lang kami sa labas nung Okay. nanay ko nung nakaraan. Niyaya lang ko lang siyang kumain sa labas. Okay. Tapos, nung di ba, 5 steps away lang yung bahay niya dun sa bahay ko. May sarili akong bahay, tapos nandoon siya. Pagpunta ko dun sa kanila, naka long sleeves ako, naka loafers, naka na pants, magandang pants, na straight cut. Tapos sabi niya, bakit naman ganyan yung suot mo? Kakain lang tayo. Tapos ang sagot ko sa kanya, well, sikat na ako eh. Kailangan ganito na yung mga suot ko. Ay, Sabi ko sa kanya, nababaliw na naman yung nanay ko. Ano naman sinasabi na itong anak na to? Baka may makakita sa'yo. Nag-follow sa Oo, page or yun nga eh, sabi ko nag-follow sa nga. page mo. Yeah, di ba? Paano kung makita ako dyan? Di ba sabihin, mukha naman parang tanga tong owner. Ganda-ganda ng binebenta tapos isa sarili niya, di niya mamaayos. Di ba, Yun, mga ganun. naman nanay ko, naaning na naman. Grabe, solid. Pero ngayon bro, so sa lahat ng mga natatamasa mo ngayon na success or mga nangyayari sa iyo ngayon, no? Ano naman yung pinaka parang tumatak sa iyo, no, na parang this is it. Ito na talaga yung brand na ipopursue ko. No, kasi dati 'di ba, hinahanap mo lang. No, ngayon andito ka na sa CHE. Paano mo nasabi na this is it? Ito na yung gusto kong i-pursue for the rest of my life. Siguro yung turning point ko nung time na ilang months pa lang siya tapos nag-hit agad ng 7 digits yung Wow. sales ko. Parang 3 months pa lang siya. Tapos ganun na agad kalaki yung revenue nung business. Ay, doon ko na naisip na talaga, may future pala talaga to Oo. Doon ko na naisip. Kasi yung overhead mo medyo wala, mababa kasi partners eh, di ba? Oo. Tapos siyempre Marikina made. Talagang papaldo. Oo. Tapos ang Oo. second din, Oo. nung time na parang na-appreciate na nung nakakuha na kami ng mga feedbacks na tama yung ginagawa nyo, pinopromote nyo yung Marikina, na kino-continue pa rin. Maraming option dyan, di ba? Oo. Marami nang nakakatap ngayon sa China, di ba? Pero we still na inaano pa rin namin yung pang Pinoy, yeah. local brand. Oo. Yeah, yun. Parang pinopromote pa rin namin yung local made. Even marami namang options dyan. Tama. So, nung nakaka-receive na kami ng mga ganong feedbacks, doon na kami na, parang need na rin talaga nating i-pursue to. Oo. Kasi, totoo, ang dami rin talaga nating matutulungan. Tapos, with the help ng brand, baka possible na lalong lumaki pa yung Marikina, di ba? Oo. Saka ang ganda talaga ng purpose. Kaya ka siguro din binibless ni Lord lagi. Kasi yung purpose mo, it's bigger than your agenda. Yung agenda is to have more money, income. Yeah. Pero yung purpose mo is to help
a lot of businesses sa Marikina, lalo na yung mga sapatero natin doon, tinutulungan mo sila. Kaya mas binibless ka pa ni Lord at yung creativity, binibigay talaga sa'yo. Parang bigla ka na lang may maiisip dahil nga nagfo-flow yung magandang energy na inaano mo. Tama. Yung magandang energy, yung purpose na talaga ang gusto mo talaga is tumulong in over the agenda na magkaroon ng revenue at income. Nung una din, ang akala ko din nun na ang main purpose talaga ng pagbibusiness is about sa pera eh. Pero along the way, dun ko na intindihan na mas need mo palang mag-focus dun sa value na ibibigay mo sa mga tao. Tama. And then yung income, susunod na lang talaga siya eh. Unahin mo yung kung ano yung pwede mong maibigay dyan sa mga tao na yan, ano yung pwede mong maituro, ano yung value na ano ba yung mapapaganda ba na ito yung society. Kumbaga, ayun yung need mong unahin tapos yung pero wala kasunod na eh. Magugulat ka na nga lang kahit ayaw mo, pasok na ng pasok yung mga yan eh. Tama. Tsaka ang kagandahan din nun, para maulit mo pa yung purpose at saka yung mga ginagawa mo. Kailangan pa rin naman ng income para mas maulit mo pa at mas mag-expand pa. Kasi kailangan pa rin naman natin sa negosyo yung income eh. Para mas magawa mo pa siya. Comparing puro purpose lang, puro pagtulong lang, mas mahirapan ka doon. Magiging broke ka lalo nun. Pero comparing sa negosyo na meron ka ng income, mas mag-expand at mas magagawa mo pa in the long run yung business mo. At the same time, matutulungan mo rin sarili at maraming pang tao. No, and tingin ko rin, pangatlo, no? So yung pangatlo nakikita ko dyan is para i-check mo rin yung sarili mo, nakikita mo na you are growing din as a person. Di ba? Nagmamature ka at talagang nagiging disiplinado ka sa sarili mo. No? At nakikita mo, maganda ng mga decision making mo sa buhay. No? Kasi sa pagnenegosyo. Kasi being a business owner, businessman, dapat chine-check din natin sa sarili natin yung kung sino tayo naging. Kung naging sino tayo. Yun. Parang may nabasa nga ako niyan nung nakaraan lang na parang hindi naman talaga yung pera yung goal eh. Pero kung ano yung person, kung ano kang klase ng tao, you need mong maging klase ng tao para maabot yung pera na yun. So, bago mo maabot yung $1 billion, need mong ganitong mag-isip, ganito maglakad, ganito magsalita. You have become. Yes. Ay, hindi yung sinabi nung brother ko sa akin na, sabi ko kasi sa kanya na, etong ginagawa ko na to, long game to, na magbe-benefit din tayo neto eventually. Ang ganda nung sagot niya sa akin sabi niya, wag mo nang isipin Bray yung price dun sa dulo. Enjoyin mo na lang yung proseso kung paano ka matuto. Kasi along the way, sobrang dami mong matututunan talaga na hindi pala ganito dapat ikaw mag-isip na kailangan pala mas intindihin mo sila. Yung mga ganyan. Yung the whole process, enjoyin ko daw, yakapin ko daw. Ayun daw yung, doon ako ma-excite kumbaga. Yes, tama. Thank you so much bro. No? Parang naisip mo ba, sino ba si Jay Brian 2 years ago comparing ngayon? Diba? Mako-compare mo ba? Ano ang mga improvement or nagbago sa'yo? Simula nung before ka pa nang mag-CH saka yung ngayon. Siguro sobrang lakit na talaga nung pinagbago eh. Even yung mga kaibigan ko na minute ko silang ngayon tapos last meet namin 3 years ago pa. Sobrang feel nila yung aura ko. So kung makiko-compare ko, mas on point yung disiplina ko ngayon kaysa dati. Kasi before sobrang need ko talagang pilitin yung sarili ko eh. Need kong pilitin yung sarili ko para gawin tong bagay na ito. Ngayon na sobrang laki na ng responsibilidad mo, may maiiwanan ka na brand, may mapapabayaan ka ng mga tao mo, so need mo nang gumalaw. Tapos, feeling ko ang mas lalong tumaas is yung confidence level ko eh. Ayan din yung feeling ko nagkakamali yung mga tao na pagsasama nila yung yabang tsaka yung confidence. Para may thin line kasi yun eh. Diba? Totoo. Magkaiba kasi talaga siya eh. Yung confidence is gained through experiences eh. So, sa sobrang daming problema na nare-resolve mo, that's how you gain your confidence. And kahit hindi ka magsalita, umaalingasaw talaga siya eh. Tama.
So feeling ko ayun yung pinakamagandang na-improve ko din. So yeah, yung So, mga ganong bagay. So yung yabang, ano naman yung definition mo nun? Siguro yung yabang parang intentionally mo siyang ginagawa eh. Kahit wala ka pang result, Yes, di ba? Kahit exactly, wala oo. pa, parang medyo walang laman or parang talagang shallow lang. Walang, yun lang iyayabang mo lang, pero hindi naman talaga totoo. Yeah, parang meron kang isang bagay na pinupush sa sarili mo, may gusto kang patunayan, parang ganon. Pero dun sa confidence, may resibo na yung mga yan, Yes. lalakad na lang yan, Oo. mahalata mo sa kanila na sa pagsasalita pa lang, sa Oo. paggalaw pa lang, na may dating to. Meron na talaga. Oh, pero yung sayabang talaga, sinasadya nilang gawin yun Oo, para kahit mapansin. Tama, Yeah. tama. Parang ang tingin mo doon, yung yabang talagang parang more of attention lang. Pero by results, wala naman talaga. Oo, wala Yun, naman talaga no? sila. Oo, ganun. Iba kasi yung pag confidence ka, talagang meron ka nang naabot. Kaya Oo, tayo as a man, no, kailangan natin talaga i-build natin sarili natin para umabot tayo sa point na meron tayong maipakita din, no? Para Yes. sa sarili natin at saka sa ibang tao na hindi lang puro fake, di ba? Tsaka para doon naman talaga yung mga lalaki, di ba? Mm. Self-improvement, laging pag-improve ng sarili, bili ng gantong bagay, tapos bili ulit ng ganto. Wala pa. Doon talaga yung trabaho ng bilang lalaki, di ba? Bro, thank you so much, bro, no. Ano lang, can you tell us more naman sa mga ilan na ba ang product lines mo sa CHE? Product lines sa Clugs, parang overall mga 9 siya, tapos 9 SKUs, tapos yon iba-ibang design siya. Tapos kada SKU may iba-iba rin siyang kulay. Mga ganun Okay. siya. So yung 9 na yun, parang family ba siya? Tapos yung bawat 9 na Yeah. yun, merong Oo. iba't ibang May color. iba't ibang colors na Okay. pagpipilian. Oo. May mga pangalan ba yan? Okay lang ba mabanggit mo? Oo, Sige. mga Ano ganun. yung 9? Ano yung 9 na yun? Ano pala to? Test pala to. No? Patay tayo dyan. Hindi ko kabisado. Ay, di ba? Okay lang. Sige lang. Huwag na. Hindi, pipilitin natin, pipilitin. Papakita na lang natin yung itsura. Oo. Hindi mo lang kabisado. Okay. Sige, oo. So, kasi sobrang dami na rin. No? Tapos Ang may dami mga, na rin eh. Ang dami mga na rin iba-ibang kulay na rin. Tapos iba-iba Oo. na rin ng mga... Eh, hindi yung challenge sa amin eh. Yung parang, kunyari sa gantong color, ay sa gantong classic Clugs, 7 pa yung kulay dyan. Ganun. Oo. So, mga variants pa. pag magre-restock ka, check mo pa kung ito malakas ba to, ito hindi. Di ba, ang dami mong iisipin eh, di ba? Tama. Forecast ka ng ng restock mo, yun din yung hirap pag sa ganyan eh. Meron ka rin parang website. So, yeah. ano bang website mo? Para Website namin is cheofficial.com. So, Ayun. dyan kayo makakabili ng mga products namin. ayun, i-check nyo yan. Tapos yung mga ano mo pa, iba't ibang mga products nandun din lahat. Oo, nandoon sila. Ayun. Solid. And ano ba ang mo, bro? Ano ba ang next mo with CHE? Ano ba ang next level mo after this? Or meron ka ba gustong gawin? Siguro, same pa din, mag-focus kami on building the best quality no, na maihalin tulad niya sa international. So, sa 2026, we are planning na mag-create din ng mga products na pwede on every occasion. Kasi for now, mga leather kasi mostly yung mga products namin eh, and hindi siya pwede talaga pambasaan eh. So mag-create kami ng mga ganon for rainy season, for summer. Siguro kung for certain occasions, yung pwede mo siya masuot sa ganito, pwede mo siyang pamasok, yan, mga ganyan. Mag-create pa kami ng different Parang iba-iba rin, parang pang school, pang formal. Yeah, Nakita ko sa parang meron kayo yung pang beach. Tama ba? Kasi merong ibang mga ganyan. Hindi ko nababanggitin yung brand. Parang meron ako nun sinuot ko siya sa beach. Pumapasok yung yung buhangin doon sa nadaling masira. So ano ang sa inyo? Sige, iyabang natin. So sa inyo ba, pag pwede mo gamitin sa beach, hindi siya masisira? Yung sa amin naman, since leather suede yung gamit namin sa kanya, well, pwede siyang malagyan nung buhangin. Okay. Pero yun nga lang, same sa mga hindi mo talaga siya pwedeng basain ng matagal. Hindi basain, no? Yung pwede siya mabasa, wag lang mababad. Ayun. Yun, ganun. Pero yung pag nilubog mo sa buhangin. Safe Pwede, siya, safe. Ayun. Safe. Yun yung naging problema ko nung sinuot ko yung na yun yung
slippers na yun eh. Oo. Oo. Na pinasok siya, hindi ko na matanggal, parang bumuka na yung Oo, ano, yung wala na, bili ng wala bago, na, no? sira na, Oo. bumuka na, So, umano na, Ay, hindi, lumuwag na. yan din yung tinatarget namin, yung mga pwede nga siyang pambasaan, ganon. Ayun, oo. Para may option ka na talaga, di ba, na may mga pairs ka dyan ng CHE, ito, pupunta ako ng ganito eh, so ito gagamitin ka na magkakaroon ka na ng ganong option, di ba? Sobrang solid. May mga variety ba? Oo, ganun na. Oo. And sige bro, thank you so much, no? Sobrang napakaganda ng mga usapan natin. Nakakabitin Mais na. naman ba? Mais naman, no? Solid nga. Very inspiring, no? Sa murang edad, no? Sa napakabatang negosyante. Pero, ngayon ba bro, tingin mo, matanong ko na din, pwede mo naman, gano'n na ba kayaman si Jay Brian? Wala. Ano rin naman, nakakakain ng hindi tumitingin sa bill. Yun. Parang- Enough. No? Parang enough lang din, pero hindi pa eh, wala pa eh. Hindi ko pa rin kayang mag-lunch sa France, yung biglaan, yung mga ganun. Wala pa rin eh, wala pa sa akong abroad, ganun. yung yung bukas mag-abroad ka na, hindi wala, kailangan kunyari, ano pa rin. kunyari gusto kong mag-mango sticky rice ngayon bilang merienda. Yung mga hindi ko pala. Ganun, Wala pa eh. Wala pa. Mm. Kumbaga malayo pa rin. Pero malayo na. Pero sobrang layo pa din. Okay na din. Feeling ko naman ang goal talaga natin is yung freedom eh, hindi yung possession eh. Tama. Kumbaga, ngayon nga mas ang tawag dito, mas gusto ko yung nararanasan ko ngayon na hindi na ako gigising na maaga para pumasok. Ayun yung mga ine-enjoy ko. Na hindi na ako gigising na maaga para pumasok, na nakikita ko na lang sa balita na traffic pero hindi ko na siya na-experience. Ayun yung parang riches in life para sa akin ngayon. Ayun yung ina-appreciate ko ngayon. Ayun yung mga bagay na parang di kayang bilhin ngayon ng, di ba? Paano naman yung mga girls mo dyan? Mga umaaligid sa'yo? Marami bang mga umaaligid sa'yo ngayon? Na ngayon syempre parang meron ka ng magandang negosyo ngayon. Mas marami ng mga nagchat-chat sa'yo. Oy, ano ba yan? Mga huyo na ba sila sa'yo? Well, ngayon wala, hindi ako nag-entertain din Hindi yun. mo Siyempre muna, nasa friends lang muna. nasa ano tayo ngayon eh, nasa season ng grind eh, kasi sa bare season months ng eh, grind. balikan ko na lang kayo next year. Balikan na lang daw kayo next year. Pasensya na kayo kung kung medyo busy lang itong ating kaibigan na to. Sige bro, thank you so much. Bro, may iwan mo sa ating, lalo na sa kabataan, ano ang mabibigay mo na lesson or last words, na lalo na yung sa mga nagsisimulang magnegosyo? Siguro, sisimplihan ko na lang din yung mga gusto kong sabihin, no? Hindi na natin papalamihan. So, if you really want na magkaroon ng drastic changes talaga sa buhay mo, need mong maging consistent doon sa ginagawa mo. Love the process. And then, wag ka munang tumingin doon sa results talaga. Yun yung lagi ko lang talagang, every podcast na nalalapagan ko, alam ng mga kapatid ko yan, na ang lagi ko lang sinasabi, just show up. Yun lang talaga eh. Even dun sa mga friends ko na nagtatanong sa akin, ano ba yung pwede mo mapahid? Lagi ko lang talagang sinasabi sa kanila na love the process, and then wag muna kayo mag-focus dun sa results, na maging consistent kayo dun sa ginagawa nyo. Araw-araw nyo siyang gawin, even na wala kayo sa mood, na broken-hearted kayo, di ba? Maging robot kayo, and maging obsessed kayo sa self-development. Ayun talaga yung pinakamahalaga. Na parang kung ngayon, feeling mo, 7 a.m. yung sinet kong alarm eh. Nagising ako 7:15 eh. I-take mo na agad yun as nagkulang ka. So, every day, as much as possible, i-develop mo yung sarili mo. From time to time, feeling mo, masyado kang nagbibigay sa attention. Masyado kang nagbibigay ng attention dito sa social media na to na wala naman nabibigay sa'yo. Be mindful about it. Na kinabukasan, alisin mo na agad. Huwag ka na magantay ng mag-2026 bago mo pabaguhin, di ba? Tama. Ayun lang. Feeling ko, ang the best na may iwanan ko lang talaga yon, maging obsessed kayo sa self-development. Ayun talaga kasi yung magdadala sa inyo sa dulo eh. Hindi nabasehan
para magkaroon ka ng ganong kalaking pera, Mm-mm. need mo ring i-dedicate din talaga yung buhay mo dun sa craft na yon. So, para ma-dedicate mo yung sarili mo dun, you need to focus. And yung focus na yun, need niyang magsimula sa mga simpleng bagay na ginagawa mo everyday. Tama. Ayun yung may iwan ko. Saka pag sinabi mo, gagawin mo. Parang Yes, ganun. exactly. Kasi meron kang integrity kasi syempre, Mm. parang ano na yan susunod-sunod na siya kapag meron kang isang bagay na hindi mo ginawa pero na sinabi mo na hindi mo Oo, ginawa, totoo. para it reflects na sa ibang aspeto Mm. ng buhay mo. Tapos sa totoo lang, dun talaga bumababa yung confidence mo. Sa mga simpleng bagay na sasabihin mo kinabukasan, kunyari gigising ka na maaga tapos hindi mo nagagawa. Sa totoo lang, parang unti-unting nilalason nun yung sarili mo na hindi mo tinutupad Hindi din mo di ba? tinutupad. Integrity, self-integrity Mm. dapat. May integrity ka sa lahat ng mga sinabi mo, gagawin mo dapat. And ayun talaga yung meaning ng discipline eh. You're doing it kahit na wala namang nakatingin sa'yo eh. Tama. Di ba? Tama. Sarili mo lang din yung kalaban mo, di ba? Ganun. Correct. Grabe, solid. Sobrang napakaganda nitong ating episode. Again, bro, thank you so much. Thank you, Maraming thank you. salamat for saying yes to this episode. Yes. I'm really happy no naging kaibigan kita at I'm happy no na nandito ka sa aming podcast no na napaka-successful na si J. Brian Santiago. At saan ka namin mahanap sa social media? So, pwede nyo i-follow sa Instagram, Brick by Brick. So, dyan ko rin pinapakita yung endless possibilities na pwede nyong marating kapag pinagpatuloy nyo lang talaga yung work. So, ayun din talaga yung pinapakita ko sa mga tao. Yung personal branding ko is pinapakita ko sa mga tao ano ba yung pwede mong marating kapag pinukpok mo lang talaga ng effort di ba? Tama. So ayun, makikita nyo siya dyan. IG Brick by Brick. So yung products naman namin, si Chico sa Instagram and Facebook, TikTok as well. Tapos makakabili kayo sa lahat din ng platforms, Shopee, Lazada, TikTok, and then website. Yun. So, i-follow nyo lang si J. Brian sa IG at saka sa kanyang CHE brand. Sobrang napakaganda ng brand niya and sobrang napakatibay. No? At saka high quality and at the same time, very fashionable. Di ba? Pag sinuot mo. Nakakasabay sa Gen Z sa trend ngayon. No, trend, dito kasi sobrang trendsetter na ngayon ang niya eh. 'Di ba? Sa footwear. No, sakto 'yan, no. Yun, maraming salamat bro. Thank you so much, no. Thank you so much for saying yes to this podcast. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you. Ayun, and thank you so much sa mga viewers and listeners natin ngayon. If you found value in this episode, please follow, subscribe, comment, like, and share, and click that notification bell para updated ka sa mga bagong upload natin on YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, and Threads. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na episode. This is the Business Minded Podcast. Do you mind your own business? See you in our next episode. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat. Thank you. Solid. Thank you.